Pero tinago niya ang tunay niyang pagkatao. At nagtrabaho bilang utusan sa isang maliit na pagawaan ng mga espada sa kabundukan. Ngayon, ang ate sa bahay ay nagmamadaling tumakbo patungo sa likod bahay. Hiniling kay Lai Pan na tumulong sa pagawaan ng panday. Ang leader ng sekta ay nagutos na gumawa ng isang banal na espada. Ngunit kulang sa tao ang pagawaan. Nang dumating si Lai Pan sa pagawaan, agad na nakilala ng may-ari ang nakatagong kapangyarihan ni Lai Pan. Ang batang ito ay puno ng sigla at lakas. Malakas ang mga litid, mukhang kayang gawing maayos ang daloy ng dugo sa buong katawan. Hayaan mo siyang subukan, bakit siya pa? Kilala mo ba siya? Ito ang bagong kinuha kong tauhan. Baka hindi niya kayang buhatin ang martilyo. Lalo na ang paggawa ng espada. Mukhang magaling naman siya. Subukan muna natin siya. Sa itsura niyang iyan, kahit hawakan niya ang martilyo ng panday. Kung hindi niya alam ang tamang paraan, pabigat lang siya. Maraming tao dito na mas magaling sa kanya. Malapit nang dumating ang amo para kunin ang espada. Wala na tayong oras. Dalhin siya sa silid pandayan. Kunin ang martilyo. Sumunod ka sa akin. Nasaan ang martilyo sa pandayan? May mortal yung 50 kilo, mortal yung 100 kilo, mortal yung 500 kilo, at 1,000 kilo. Unang pagkakataon sa pagsasanay, pumili ka ng mortal yung 10 kilo. Hoy, iyon ay mortal yung 1,000 kilo. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Ang teknik sa paggamit ng mortal yung 100 kilo ay nangangailangan ng mataas na kasanayan. Ang mortal yung 1,000 kilo na nasa kanyang kamay. Wala pang nakakagamit nito dito. Baguhan ka pa lang dito. Pinaalalahanan kita. Sa pandayang ito, taon-taon, mayroong walang bilang na mga estudyanteng mayabang na gustong subukan ng libra-librahang mortal yung ito. Ngunit lahat ng nagsubok ay nagbayad ng napakalaking halaga. Lai Pan, kung sakaling masaktan ka, hindi kita ipagtatanggol. Hindi mo na kailangang pakialaman. Paano ito nangyari? Isang kamay lang para buhatin ang napakabigat na martilyo. Hindi ko inaasahan na may ganito siyang pambihirang lakas. Tanga, naubos mo na ang iyong lakas. Ano ngayon? Wala ka ng lakas, di ba? Gumamit ng 10 pound na martilyo. Sobra ang lakas na ginamit niya. Ngayon, hindi na niya kayang itaas ang kamay niya. Ang mortal yung panday na ito ang pipiliin ko. Lai Pan, balak mo bang maging bayani? Isa itong 500 pound na martilyo ng panday. Nandito tayo para magpanday ng espada. Kung tayo'y magpapabaya, tiyak na mamamatay tayo. Alam naming napakalakas mo, ngunit ang pag-angat ng martilyo at ang paggamit nito sa pagpapanday ay dalawang magkaibang bagay. Hindi ka pa natututo kung paano gamitin ang martilyo. Gamitin mo na lang ang 10 libra na martilyo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang kakayahan ko. HMPH, napakayabang mo talaga. Hoy, huwag mo na siyang paninin. Simula sa bakal, ang ating trabaho ngayon ay gawing medium grade steel ang low grade na bakal na ito. Sumabay sa ritmo ko. Ang yabang talaga niya. Hawak-hawak niya ang mortal yung 500 libra. Sa tingin ko, hihimatayin siya pagkatapos ng mga 20 beses na pagbubuhat. Sa palagay ko, hindi siya makakaabot ng 10 beses. Malapit ng 10 beses. 30, 40, 50, 60. 100 beses. Isang baguhan tulad niya, kayang magbuhat ng martilyo ng 100 beses ng sunod-sunod. Ito ay mortal yung panday na may bigat na 500 libra. Talagang bihira.
Pagtuunan ng pansin ang pag-aayos ng hininga. Kung hindi makasabay sa ritmo, masisira ito. Isang martilyo, dalawang pagpalo. Hindi maganda. Masyadong mabigat ang martilyo. Hindi kakayanin ng bakal na ito. May bitak na ito. Lipon, tumigil ka na. Kailangang hintayang lumamig muna ang bakal bago ito pandayan ulit. Huwag kang hihinto. Ito ang mahalagang yugto para matanggal ang mga dumi. Makinig ka sa akin. Walang problema ang batong bakal na ito. Huwag. Marami nang basag ang batong bakal na ito. Hindi ito basag. Lipon, tumigil ka. Lipon, bibigyan kita ng huling babala. Tumigil ka. Huwag niyong gambalain siya. Guro, may bitak na ang bakal na ito. Kailangan mo nang lumamig bago ito muling pandayan. Kung patuloy niyang gagamitin ang lakas niya ngayon, masisira ang piraso ng bakal na ito. Sino ang nagsabi sa iyong ito ay isang bitak? Sa proseso ng pagpapanday, nagbago ang istruktura sa loob ng bakal. Na-upgrade na ang bakal na ito. Na-upgrade ang kalidad. Lipon, iniisip mo bang lahat kami ay katatawanan? Sasabihin ko sa iyo, sa lahat ng antas ng istruktura, tanging ang dekalidad na bakal lamang ang nagbabago ng panloob na istruktura. Samantalang itong mababang uri ng bakal, kahit durugin mo ito, wala itong anumang pagbabago. Ang halwang metal ay dekalidad na bakal. Ang proseso ng pagpino at pag-angat ng antas na ito, kahit ang master ay hindi kayang gawin. Paano mo ito nagawa? Ate, bilisan mo, ilagay mo ang bakal sa malamig na tubig. Sinabi ni Lipon. Naniniwala ka ba sa akin o sa kanya? Bilisan mo. Huwag. Nasira ang bakal na ito. Paano nangyari ito? Lipon, kasalanan mo. Dahil matagal mong ginawa, nasira mo ang piraso ng bakal na ito. Ang mahinang bakal ay naging dekalidad na produkto. Pagandahin ang kalidad. Paano niya ito nagawa? O baka naman nagkataon lang. Sayang. Ang bakal na ito, sira na. Kailangang pandayin muli. Hindi na natin aabutan. Bilisan mo. Magpanday ng espada. Ganoon ka strikto ang aming maestro. Pero hindi man lang siya nagalit kay Lipon. Lipon. Tanging si Thor mismo ang makakapagligtas sa pirasong bakal na ito. Kung gusto mong aipandi ulit ito, kalimutan mo na ang balak na iyan. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niya. Bilisan mo. Pandayin ang espada. Pandayin ang espada. Pagsasanay sa espada. Tapos na. Magandang espada. Guro, dumating na ang punong guro ng banal na espada. Huwag kang mag-alala. Ang espadang ito ay tiyak na magugustuhan ng punong guro ng banal na espada. Tara na. Wala ka namang nagagawa kundi mga walang kwentang bagay. Boss, subukan mong sumibat. Sandali, punong guro, ang batong ito ay Infinity Stone. Hindi masisira ng tibak, kung hindi ito maputol. Walang kwenta ang espadang ito. Nagbibiro ka ba, Master? Ang Infinity Stone na ito ay hindi ordinaryong bato. Walang espada ang makakaputol nito. Mali ang sinasabi mo. Ang espada na hinang ni Thor ay matalas na parang simoy ng hangin. Kayang putulin ng lahat.
Naniniwala ako na ang kanyang espada ay kayang putulin ng batong ito. Kami ay maliliit na panday lamang. Hindi namin kayang pantayan ng Diyos na panday na si Thor. Ngunit noong una, maliwanag mong ipinangako sa akin. Nagagawa ka ng isang napakagandang espada para sa akin. Baka naman, niloloko mo lang ako. Hindi ko kayang lokohin ka. Wala rito ang espada na hinahanap ng punong guro. Punong guro, huwag po kayong magalit. Maniwala po kayo sa akin. Bigyan niyo po kami ng 2 buwan pa. Ay, hindi. 1 buwan. 1 buwan lang. Tiyak na gagawa kami ng isang mahusay na espada na magugustuhan ninyo. Ang lambat ng puting espada. Kung maaaring sumali sa paligsahan ng pagpapanday ng espada, ay pag-usapan natin mamaya. Amo, nagmamakaawa po ako sa inyo. Pag-isipan ninyo muli. Opo, Amo, bigyan ninyo po kami ng isa pang pagkakataon. Amo, ang pagkakataong ito ay talagang napakahalaga para sa atin. Umalis ka. Anong tunog yun? Tunog ng martilyo. Kapag bumagsak ang martilyo, may naririnig pa ring huni ng dragon. Baka siya yun. Tingnan natin. Hindi nakikitang espada. Ito mismo ay hindi nakikitang espada. Ano ang hindi nakikitang espada? Ito ay isang napakalakas na kasanayan. Ang mga bagay na tinaga ay hindi agad namamatay. Ngunit, hindi nila alam na sila ay patay na. Ito ang hindi nakikitang sining ng espada. Ang kasanayang ito ay matagal nang nawala. Ngunit mahusay siyang gumamit nito. Ang batang lalaking ito, isa ba siyang Diyos? Isang ibon lang ang pinutol mo. Huwag kang magyabang. Susunod, ito ang mahalagang laban sa espada. Alam ng lahat, sisirain namin ang espada mo. Papahiyain kita. Anong kalokohan yan? Parurusahan kita. Tama. Napakapayat ng espada ni Laipan. Hindi niya kayang labanan ng espada ni Zhang Chou. Sa labanang ito ng espada, masisira ang espada ni Laipan. Imposible. Natalo ka na. Ang di nakikitang espada, napakalakas ng kasanayang ito. Ang taong nakapagpanalo sa akin noon. Ang taong iyon ay ikaw. Hindi ako makapaniwala, si Laipan ay tinalo ang bihasang si Zhang Chou. Naiintindihan ko na, mas malakas siya kaysa kay Zhang Chou. Siya ay General. Siya nga ay general. Imposible. Ang general ay isang napakamalakas na tao. Hindi siya pwedeng maging bata pa ganyan. Tama nga. Hindi pwedeng maging bata ang general. Kung totoo ito, siya ang pinakamalakas na henyo. Zhang Chou, katatapos lang niyang magkamalas. Huwag kang sumuko, kaya mong talunin siya. Isa siyang henyo. Ako'y isang karaniwang tao. Tatalikuran ko na. Anong ibig mong sabihin? Binigyan kita ng isang magandang espada. Isasauli ko sa iyo ang lahat. Liu Wu, pakinggan mo ako. Sinasabi ko sa iyo,
Huwag ka nang makipagtalo pa sa grupo ng espada. Kung hindi, hindi ka na mabubuhay. Yan lang ang sasabihin ko. Paalam ka. Isa kang malupit. Lahat, tinalo na ni Zhang Chou. Ang laban na ito. Nanalo ang grupo ng espada. Nanalo tayo. Ama, gusto ko ang espada na yan. Sige. Ako ang lumikha niyan. Kunin mo na. Huwag kayong magdiwang agad. May sorpresa ako para sa inyo. Liu Wu. Talo ka na. Ayon sa alituntunin, dapat mong putulin ang iyong kamay. Dapat mong putulin ang iyong kamay. At umalis na dito. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo dapat gawin iyan sa harapan ni Master True. Gusto mo bang magtaksil? Liu Wu, sinasabi ko sa iyo, napakadaya mo. Sobrang galit ko. Ibigay mo sa akin ang espada. Master True, ngayon nga ay hindi mo na kayang alagaan ang iyong sarili. Hindi mo na dapat ito pakialaman. Ano ang ibig mong sabihin? Napakagago mo talaga. Naglaan ako ng maraming pagsisikap. Pipilitin kong wasakin kayong lahat. Jing Chao. True Han. Matagal na tayong hindi nagkita. Liu Wu. Grupo ng Kimpan, sila ang aming kalaban. Bakit mo dinala si Jing Chao dito? May plano ka ba? Napaka-bobo mo. Gusto kong mamatay kayong lahat. Kung mamatay ang leader ng grupo ng espada, ang grupo kong Kimpan, magiging pinakamakapangyarihang pangkat sa buong mundo. Sinasabi ko sa iyo, True Han. Ngayon, huwag mo akong sisihin. Ako ay isang malupit at masamang tao. Mas malakas ang grupo mong Kimpan. Mas malakas kami kaysa sa inyo. Malakas ang amo ninyo. Pero hindi siya kayang talunin ako. Napakamakapangyarihan mo. Bakit mo kami tinataboy? Dati, mas mahina kami kaysa sa inyo. Pero ngayon, iba na kami. Ang grupo ni Kimpan ay pwedeng manalo. Ginoong True. Nung hawakan ninyo ng anak ninyo ang lason na espada, ang martial arts ninyo ay naipit. Kung atakihin mo ako, magkakaroon ka ng lason at mamatay. Talaga namang maganda ang espadang ito. Napakasama mo. Bakit mo ginawa iyon? Niloko mo kami. Ang espadang iyon ay ginawa ng general. Hindi ko kayo niloko. Nababahala ka ba tungkol sa lason? Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mababahala. Hindi ko kayo pababayaan na mamatay ng mag-isa. Marami ang tao sa grupo ng espada. Kayo dalawa, at lahat ng mga alagad ng grupo ng espada. Ngayon, kayo ay mamamatay. Liu Wu, walang hiya ka. Hindi kita patatawarin. Ayos ka lang ba? Kailangan kong aminin, tunay nga na magandang espada ito. Ikaw ba ay isang general? Talagang ang magaling ka. Ginoo Jing Chao, gusto mo siya, ano? Hintayin mo lang akong mapatay ko silang lahat. Tapos, huhulihin ko siya. At ikukulong ko siya sa basement mo. Tapos kakadin ako siya. Doon siya habang buhay.
At magpapagawa siya sa iyo ng espada. Gusto ko ang ideya mo. Talaga namang nagustuhan ko ito. Hindi ninyo ako mahuhuli. Akala mo ba ikaw ang kampyon? Napaka-arogante mo. Liu Wu, Jing Chao. Napaka-malupit ninyo. Hindi ba? Hindi ba kayo natatakot na maghihiganti? Maghihiganti? Sino ang maghihiganti? Sabi ko sa inyo, kayo lang ay mga panday. Walang makakatulong sa inyo. Alam nyo ba yun? Sasabihin ko sa inyo. Para sa akin, mga tupa lang kayo na naghihintay na makatay. Kung sino ang gusto kong mamatay, mamamatay. Ang unang mamamatay ay sisimulan ko sa iyo, True Han. Kailangan mong mamatay. Ama, Ginoo True Han, matagal ko nang gustong patayin ka. Pero pinoprotektahan ka ng tibak na ito. Ngayon, hindi na nito kayang pigilan ako. Papatayin kita. Paglitaw ng kidlat, banal na bakal. Ito na ang banal na bakal. Pangpito na pwesto. Gusto mo bang maghanap ng kamatayan? Bakit ganito? Ngayon, ako. Papaluhurin kita bilang isang pilay. Nandito na, ang ultimate skill ng Sword Group. Pagkawala sa hangin. Bago ito, ginamit na ng Sword Group ang skill na ito. Para makuha ang pangalawang pwesto sa mundo. Lai Pan, siguradong mamamatay ka. Lai Pan, mag-ingat ka. Pakinggan ang tunog para mahulaan ang pwesto. Tanging ang mga antas ng Diyos lamang ang makakagamit nito. Lai Pan, paano niya nagawa iyon? Saan ba nanggaling ang batang ito? Isang halimaw ba siya? Pati ang panloob na lakas, hindi niya ginamit. Nakaasa lang sa lakas ng katawan niya. Napatalo pa niya si Jing Chao. Tapos ikaw na lang, ha? Matagal na rin akong nag-e-ensayo ng martial arts. Hindi ko kayang maniwala na matatalo mo ako. Napakabilis ng mga kakayahan mo. Natalo na ako, tinatanggap ko ang pagkatalo. Liu Wu, ayon sa ating napagkasundoan dati, kailangan mong putulin ang sarili mong mga kamay. At hindi ka na pwedeng bumalik dito. Gusto mong gawin ko yun? Magbabalak ka lang. Espiritual na mandirigma. Espiritual na mandirigma,
Ikaw nga ay isang espiritual na mandirigma. Ano? Espiritual na mandirigma. True Han. Mukhang hindi pa bulag ang iyong mga mata. Mayroon ka pa ring kaunting kaalaman. Dahil sa aking pagkabulag, hindi ko kayo nakilala, Panginoong Espiritu. Hindi ito maaaring mangyari. Mayroon pa bang nais lumaban? Wala na. Kung ganoon, magtulungan na. Ang mangmang na masama, karapat-dapat mamatay ng libo-libong beses. Mahal na Ginoo, manggagamot ng espiritu. Walang kapantay na lakas. Sandali lang. Ang mga nangyari ngayong araw. Huwag ipagsabi sa iba. Ganoon ba ako, Kate? Bakit ka lumuhad? Tumayo ka at magsalita. Espiritu ng mandirigma, noon, hindi ko sinadyang gawin ito. Kami, nais lang namin ng isang magandang espada. Nakaraang mga pangyayari, lahat ng iyon ay tapos na. Gusto ko sanang itanong, Bash KMCC, pwede ba akong manatili dito? Siyempre, maaari, basta't magsalita ka lang, magagawa mo ang gusto mong gawin. Ang itim na tibak na ito, ay tiket para sa paligsahan ng mga espada. Sinusunod ko ang utos ni Ginoo THN Kisu. Ginoo, maari ko po bang magtanong? Bakit po ninyo itinatago ang inyong pagkakakilanlan? At pumunta sa maliit na lugar na ito? Ang batong jade na ito. Ang dahilan ng aking pagpunta sa Bash KMCC. THN Kisu. Pwede ko bang itanong? Sino ang may-ari ng batong ito? Nasaan siya ngayon? Siya. Pumanaw na siya. Ginoo, ang alagad ng Diyos. Pwede ko bang dalhin ninyo ako sa kanyang libingan? Noong taon na iyon, sinabi niya sa akin na aalis siya. Maglalakbay siya sa buong mundo, upang maging pinakamataas sa buong mundo. Ang resulta ay, hanggang sa itayo ko ang Bash KMCC, hindi pa siya bumalik. Ang mga taon na ito, sinabi ko na hindi ko siya sinisisi. Lahat ay kasinungalingan. Kahit na gusto kong pangunahan ng Bash KMCC, upang maging namunguna. Lahat ng ginawa ko ay para sa kanya. Gusto ko lang sabihin sa kanya, na wala siya, mabubuhay pa rin ako ng maayos. Ang resulta ay, hindi ko inaasahan. Ang susunod na pagkikita, ay ganito pala. Ganito ang tanawin. Yun lang. Siguro. Ito na ang tadhana ng aming mag-ama. Bago pumanaw, sinabi sa akin ng guro. Pakiramdam niya ay may kasalanan. Ang taong iyon ay ikaw. Iniwan niya ang aklat ng martial arts para sa iyo. Naway magawa mong tuparin ang pangarap. Pangunahan ng Bash KMCC. At maging pinakamalakas na grupo sa buong mundo. Master ng Divine Weapon. Matanda na ako. Kahit ibalik mo pa sa akin ito, wala na itong silbi. Ngunit, kung hahanap ka ng mga kaapu-apuhan ng pamilya Zhang, ipamana mo ang hanap buhay na paggawa ng bakal kay Shuyon. Pagdating ng panahon, hayaan mong siya.
Ang magmana ng aking posisyon. Tatay. Isang malakas na tao katulad ng tatay. Paano ko papalitan ka? Darating ang araw na iyon. Dahil sinabi mo ito, tatay. Simula bukas, sasamahan mo ako. Ituturo ko sa iyo ang kakayahang ito. Salamat, Ginoo ng mangkukulam ng espiritu. Guro. Huwag ka nang mag-alala. Dinala siya ng mangkukulam ng espiritu. Huwag kang mag-alala. Maging maayos siya. Sana nga. Dahil sa pagsasanay na ito, kaya niya, mga ilang buwan pa, sa torneo ng pagpapatalim ng espada, ipapakita ang pinakamataas na talento. Hindi pa sapat ang galaw ng kamay. At, ang lakas pababa ay masyadong mahina. Nagdala ako ng pagkain para sa inyo. 2 tamad, pagkain lang ang alam. Buong araw, hindi ko alam kung anong gagawin. Ang alam ko lang, maglaro ng mga lumang kagamitan. Talaga namang binabawasan nito ang halaga ng ating tindahan. Tapos magkakaroon pa ng lakas ng loob. Sabihin na siya, ay nagmula sa isang malaking sekta. Ang pangit ng imahe. Laipan. O kaya, tulungan natin ang pahingahan ng panday ng espada. Kahit na ang pahingahang ito ay itinayo ng aking lolo. Pero, ngayon ay si Master Dan ang namamahala. Sa mga nakaraang taon, napakahirap din nila. Huwag kang mag-alala, may sarili akong plano. Matigas ang HUYN Theatdo. Kahit ang espada ng Diyos ay hindi makakasira dito. Ang pang-ani na basta na lang ipinanday ni Laipan ay nakakagawa ng mga bakas dito. Parang, baka sobra akong nag-alala. Isang hampas na ito, hindi na basag ang obsidian stone. Kailangan itong ayusin. Sige, aayusin ko ang karit na ito. Umalis ka na. Dalaga, ang postura mo ay mali. Ang posisyon mo medyo mataas pa konti. Pwede ba kitang tulungan? Ang posisyong ito. Ibaba mo. Sa bandang likod, medyo layo-layo, maliit ang tiyan. Tama, tama, ibaba mo. Subukang ituwid. Ang kamay na ito. Tama, ibaba mo. Ipinagkalis mo ito pababa. Itaas ang kamay na ito. Itapon ito pataas. Ang iyong mga kamay ay malambot. Bakit araw-araw mong ginagawa yan? Sa tingin ko, umuwi ka na sa bahay mo. Kumain ng masarap. Magsuot ng magagandang damit. Kumain ng masarap at magsuot ng magagandang damit, di ba? Tinanong ko kung bakit. Mabait kang tinuturuan mo akong magpanday. Mukhang gusto mong guluhin ako.
Naglakas loob kang tanggihan si Ginoo Zhao. Ginoo Zhao, iyan ang grupo ng Tianjian. Anong koneksyon ng grupo ng Tianjian? Wala akong takot sa inyo. Talaga kayong walang hiya. Magandang babae. Malambot at mahina. Ngunit matibay ang personalidad. Pero okay lang din. Mas gusto ko pa rin ang mga may kakaibang personalidad tulad mo. Ikaw. Huwag ka nang lumapit dito. Kung lalapit ka pa, ako, magsisigaw ako ng malakas. Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka ng malakas. Nakikita mo ba, ang bayan na ito? Sino ang magtatangkang humadlang sa akin? Magandang babae. Sakit. Magpatuloy. Handa na ako. Sino ka? Mangyaring sabihin ang pangalan. Tindahan ng panday ng Zhang. Ako si Laipan. Zhang Sword Store. Okay. Laipan, gusto kong sabihin sa inyo. Sa loob ng 3 araw ay umalis na kayo rito. Kung gusto ninyong maghiganti sa amin, handa na kami. Umalis na kayo. Ihahatid kita sa klinika. Ama, si Truyu ang anak ng aming tagapagligtas. Si Truyu at Laipan. Kailangan nilang umalis dito. Tama. Nang-away sila kay Zhao-han. Ang boss ni Zhao-han ay ang manager ng grupong Kimpan. Mahina ang ating negosyo. Magkakaroon tayo ng problema. Ngayon, hindi ito ang pinakamahalagang problema. Tinanong kita, kung kaya bang putulin ng espada ang batong buwan. Nahanap mo na ba ito? Hindi ko pa ito nahanap. Sinuri ko na ang lahat ng espada. Walang ganoong espada. Hindi ko maintindihan. May hiwa sa ibabaw ng bato ng buwan. Sino ang gumawa ng hiwang ito? Ipagpatuloy mo ang paghahanap nito. Sa tingin ko, ang tibak na hinahanap natin. Kaya nitong gawin iyon. Pinaninindigan ko, ang tibak na ito ay isang dekalidad na espada. Kung makuha ko ang espadang ito, magiging sikat ang aming pandayan ng espada. Hindi na tayo matatakot kay Zhao-han. Tama ba? Ginoo Zhang. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo natatakot kay Zhao-han. Kahit na ako ang may-ari ng grupo ng Kimpan, hindi ako natatakot. Ano ang sinasabi ninyo? Kayo ay nagdulot ng problema. Napakayabang ninyo. Ang mga sinasabi mo, lahat ng iyon ay mga kasinungalingan. Tama nga, ang pinuno ng grupo ng Kimpan. Sikat na sikat siya. Nakita ko siyang natatakot lang sa manlilikha ng espadang mahiwagang. Ikaw at ako, kayo ay mga tamad at sinungaling. Umalis na kayo rito, leyes kayo. Manahimik ka. Hindi mo ba sineseryoso ang aking mga salita? Sinabi ko ito sa huling pagkakataon. Kung may sasabihin ulit, si Laipan at Truyu ay mananatili rito. Hindi niyo ako nirerespeto. Habol ko ang taong iyon sa labas dito. Alam ko na ang error. Laipan, galing ka ba sa isang malaking sekta? Kamakailan, ang batong buwan, ginamit mo ba ito? Hindi. Pero, huwag kang magtiwala sa kanya. Hindi man lang niya alam ang pangunahing paggawa ng espada. Detalyado ko siyang tinuruan, pero hindi pa rin niya magawa. Imposible naman. Galing pa naman siya sa grupo ng mga panday. Oo nga eh, ang hina niya talaga. Hindi pwedeng magsara ang pandayan na ito. Sinabi mo bang ako ang mahina? Kung kaya mong pagsikatin ang pandayan ng espada na ito, maglalaba at magluluto ako para sa iyo. Maglilingkod ako sa iyo araw-araw. Maestro, dumating na ang grupo ni Wang. Gusto nilang bumili ng mga kasangkapan para sa pag-aani ng dragon grass.
Ang grupo ni Wang. Ano? Sila ay napakayaman. Sila ang pinakamalaking grupo sa kabisera. Bakit sila dumating dito upang bumili ng mga kagamitan? Sinabi nila sa akin, ang damo ng dragon ay nag-evolve. Ito ay napakatigas. Ang kanilang kagamitan, madali itong masira. Maestro, huwag ka nang magsalita, huwag kang mag-alala. Papasok ako sa bodega, at kukunin ko lahat ng gamit. Nagkamali ka ng akala sa akin. Pero, ang mga gamit na ito ay atin. Ginawa ito para gamitin ng mga tao. Hindi ito sapat ayon sa pamantayan. Isa itong malaking problema. Marami nang ginawa si Lai Pan ng mga pang-ani. Kahit na siya'y medyo tanga, mayroon siyang kasanayan. Ang mga gamit niya, mas maganda pa kaysa sa atin. Tama na, naalala ko na. Bilisan mong dalhin ito dito. Ang mga pang-ani na ginawa ni Lai Pan. At lahat ng ating mga stock. Dalhin mo lahat ito dito. Bilisan mo. Hindi natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Pumunta ka na. Huwag kang magyabang. Sikat ang grupong Wang. Hindi ibig sabihin na pipiliin nila ang mga gamit mo. Ginoo ni Yohao, pakisuri mabuti ang gamit na ito. Paglilingkuran kita ng maayos. Ginoo Zhang, hindi namin gustong pasamain ka, pero, ang gamit mo, ay mababa ang kalidad. Ang gamit na ito, ay para lang sa mga tao. Pero gusto kong mag-ani ng dragon grass. Sa tingin ko, hindi niya yun magagawa. Nagsasabi ako ng totoo. Ang mga basura mo, hindi namin iyon kailangan. Ang mga kutsilyong iyan, masyadong mababang uri lang ang mga iyon. Hindi ko iyon kailangan. Ang mga pala at asarol mo, Master Zhang. Malapit na tayong mag-ani ng dragon grass. Dinala mo ba ang mga gamit na ito? Masyadong mababa ang kalidad nito. Panginoon, napakaganda ng kutsilyong ito. Ang kutsilyong ito ay ginawa ng napaka-propesyonal. Masyado rin itong matalim. Pero, ang inyong pandayan, nakikita ko lang na magagamit ito. Maliit lang ang grupo ng Wang. Pero sila'y napakamayabang. Ginoo, sa tingin ko, dalhin na lang natin ang mga kutsilyong ito. Kahit na masama ang kalidad nito. Pero, kailangan na natin agad ito. Magandang araw po, Ginoo ni Yohao. Napakahalaga ng Kogon Grass. Ang aking tindahan. Marami itong kagamitan. Mag-isip ka ng mabuti. Johan. Bakit mo ginawa iyon? Luma na ang pandayan ninyo. Napakabangis mo. Kung hindi ka sang-ayon dito, pwede mong bawasan ang presyo ng mga kagamitan. Ginoo ni Yohao, ano sa tingin mo rito? Amo, ang dalawang tindahang ito ay magkaribal. Ngunit kumikita tayo. Pero, ang mga kalakal ni Ji Zhaohan, mas maganda pa sa kay Zhang Yi. Sa tingin ko dapat tayong bumili kay Zihan. Kailangan ko lang ng mga bagay na aanihin. Boss Zihan, ang iyong tool, bibili tayo. Sir, hindi mo magagawa iyon. Tama yan, Ginoo. Sabi mo, maganda ang kalidad ng mga gamit namin. Sa tingin ko, dapat mong pag-isipan ulit yan. Oo nga, pwede ba? Mas maganda pa sana ang gawa naming mga manggagawa. Zhang Yi. Zhang Yi, ang tanga-tanga mo naman. Ano ang pinagsasabi mo? Huwag kalimutan. Ang galing ko sa ironsmithing. Natutunan ko ito sa grupong Kimpan. Nawala lang ako sa panday ng tibak. Ako ang pinakamahusay dito. Boss Zhang, sa tingin ko, mag-iiba na ako ng isip. Nagmamadali na ang grupo ni Wang. Hindi ko nakukunin ang mga gamit mo. Libre, Ginoo Zhang. Ibibigay ko na sa iyo ang mga gamit na ito. Sayang naman talaga ang ginagawa niya. Ama, anong ginagawa mo? Sinasabi ko sa'yo, talo na tayo. Pero gagamitin ko ang pagkakataong ito. Pagpapalambutin ko si Ginoo ni Yohao. Siguro, mas madali ang trabaho natin. Nang kaunti. Panginoon,
Nagmamadali na tayo. Pero libre naman ito. Libre naman ito. Tanggapin mo na ito. Ibibigay natin ito sa mga disipulo. Gagawin nilang pang-ensayo ito. Tama ka. Sige. Susunod ako sa iyo. Sige. Ang aking pandayan ng espada. Hindi ko hahayaang magsara ito. Umaasa ako na ang grupo ni Wang ay tutulong pa sa atin ng higit pa. Sa hinaharap, mabuhay din tayo ng mas maayos. Ang tanga mo. Huwag mong isipin na tinanggap na ng grupo ni Wang ang mga gamit mo, na magiging ligtas ang negosyo mo. Sasabihin ko sa'yo, ang grupo ni Wang ay isang malaking sekta. Pumunta sila dito para bilhin ang mga gamit mo. Dapat mong ipagmalaki ito. Pero may isang katotohanan. Iyon ay ang mga tauhan ng grupo ni Wang. Napakahalaga sa kanila ng Kogon. Para sa kanila, ito ay parang buhay. Sa kanila, ito ay parang buhay. Ngunit ang inyong mga gamit ay basura lamang. Kung masisira nito ang Kogon, magkakaroon kayo ng panganib. Masisira ang inyong pandayan ng espada. Magsisisi ka rin sa ginawa mo. Isang ordinaryong halaman lang yan. Napakalaki ng halaga nito. Master Zhang. Isipin mo ng mabuti, ibebenta mo ang paninda mo. Kung ibebenta mo ang paninda mo, may isip ko ng mabuti. At bibilhin ko ang tindahan mo. Gagawin ko itong kulungan ng aso. Ikaw, Ginoo Zhang, talagang tanga ka. Ito ay kasalanan mo. Isa kang mayabang. Ininsulto mo si Zhao Han. Nagalit si Zhao Han. Kailangan pa ba nating magkaproblema? Oo nga, napakabobo ninyo. Kung mawalan ng negosyo ang pandayan dahil sa inyo, hindi ko kayo patatawarin. Huwag kang mag-alala. Magtutuloy-tuloy ang pandayan. Pagkatapos ng 2 araw, sisikat ang pandayan na ito. Huwag kang mag-alala. Malapit nang matuyo ang mga dragon grass. Bakit hindi pa rin bumabalik si Jin Yuhao? Hindi ko alam. Nakauwi na ako. Huwag mo nang sabihin yan. Gamit ninyo yan. Ang Kogon sa bukid na numero 5. Anihin nyo na ito ngayon. Kuya. Napakalawak ng bukid na numero 5. Napakasama ng gamit na ito. Hindi natin kaya tapusin ang gawain. Tama, may mga bihirang damo sa bukid na numero 5 na ito. Dapat tayong maging maingat. Binibigyan ninyo kami ng 1 araw lang. Masyadong kulang ang oras. 1 araw lang din ang ibinigay sa iba. At mas malawak pa ang lugar. Kung hindi ninyo ito matapos, isipin ninyo mabuti. Dahil iyan ay dahil sa inyong kakulangan ng kakayahan. Ikaw. Hindi namin ito matatapos. Magdesisyon ka na. Magtrabaho tayo. Kung matatapos mo ang misyon, malaki ang magiging gantimpala natin. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko kaya natin ito. Sige. Anong nangyari? Pakiramdam ko'y kakaiba. Ang pangil na ito ay sobrang gun. Pakiramdam ko'y mataas ang kalidad nito. Isa lang itong karaniwang pangil. Mali ka. Imposible. Diyos ko, ginamit ko lang ng kaunti ang lakas. Kaya nitong putulin ang 10 damo. Ang pang-ani na ito ay ang banal na pang-ani.